Makakausap po natin ngayon si ICC Deputy Executive Director Renato Paraiso. Sir Renato, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Magandang gabi, Ma'am Pinky, at maraming salamat po sa pag-imbita sa amin sa inyong programa. At kamusta na po ang crackdown ninyo sa mga promotor nitong mga illegal online gambling? Well, susunod na ho sila yung mga promotor, if you mean the operators. But first, yung unang ho natin ginawa action dito, talagang tiningnan ho natin yung mga illegal gambling websites. At even prior to our call to the influencers, nag-take down na ho tayo at pinablock na natin itong mga websites na to. Ito yung constant na patintero natin dito sa mga illegal online gambling platforms na to. We take them down, they put them up, then we take them down again. We are equally relentless as them. Pagdating naman doon sa mga social media influencers o doon sa panawagan natin, natutuwa naman kami, Ma'am Pinky, no? Dati 80% and tumataas na yung number ng talaga nagko-comply na nagkukusa ng mag-take down at tumigil sa pag-stream, pagla-live ng mga promotions nila and endorsements nila ng illegal online games po. Ilan ho itong sinasabing mga high-profile influence endorsers? Well, we initially had a list of 20, and out of those 20, initially before Monday, we monitored 16 of them complied. Tapos so, as the day goes by, parang yung iba, parang another additional 2 complied na. So, yan. Tapos ang ginagawa naman namin, nagdadagdag na lang kami doon sa list. So we go down the line in terms of yung popularity, yung reach nila. Opo. So we really try to get the big ones muna. Kasi we found out na parang ito yung effect eh. If the big ones comply, makikita rin namin even yung mga small ones. Even if we go down the line, parang nandito na kami sa 100, konti na lang yung mga pasaway eh. Pero yung sinasabi nyo kanina, ASEC, 20 po yung maraming followers. Yung initial list namin. And when you say maraming followers, doon po sa hindi sanay, dito po sa illegal online na gambling, katulad ko po, gaano kadami ho ba yung kanilang followers? At gaano po katindi itong industriyang ito? I think that the smallest or parang yung pinaka-konting followers do sa 20 na yun is like 2 million pa rin eh. Ganong 2 kadami? million. Oo. I see. At dahil doon, naiimpluwensyahan po itong kanilang mga followers na sumali at tumaya dito Yes. sa mga illegal online gambling sites. Yes, and then we also have a matrix na makikita rin namin yung reach, hindi lang yung following. Kasi yung iba kasi manufactured yung following eh. Nakikita rin namin, halimbawa nagla-live, mas marami yung, halimbawa konti nga yung following niya, pero mas marami yung nanonood sa kanya sa live. So we have a matrix for that also. So we really know kung sino yung mga malalakas talaga. Ang di ko talaga lubos maintindihan, pasensya na po kayo at maisip, Opo. ay bakit ang lakas ng loob nila? Knowing na illegal po yung kanilang ginagawa. At Well, live pa. Unang-una siguro, hindi pa nila alam na may vina-violate sila. I'd like to presume that. Second is malaki talaga yung compensation sa kanila. I've heard it's 500,000 per week pag medyo okay ka na, yung medyo malaki yung following Ang mo. bayad sa kanila, 500,000 a week. Yes, ma'am. And ganun ho, ayun po yung katotohanan, they do not know that they are engaged in illegal online gambling. Well, some of them say that, and siguro gusto kong paniwalaan yun kasi nung nalaman nila na meron ganyan, yung iba sa kanila nagkusa tumigil. Pero I think also parang naging seryoso yung, or parang they took us seriously when we issued that ultimatum. Opo. Na parang government would do something about it, and we're not just sitting down and taking this na parang you're promoting something illegal that ruins yung moral fabric ng Opo. bansa natin. Bakit ho kaya hindi ginawa ito earlier, ASEC? I don't want to speak for yung mga past administrations or other agencies. Pero kasi kami, nakikita namin yung una-una, nakikipagtulungan kami sa private sector and we try to get to the root of the problem. And one of the problems is really yung proliferation, hindi lang yung the presence of online gambling itself or illegal online gambling itself, but the proliferation. And second, ang nagiging problema talaga sa mga illegal na unregulated, namamanipulate yung game mismo. So, they can determine who wins, who loses. Madadaya sila. Hindi ho ba, ASEC? Oo. So, this is a clear case of estafa na. Nung sinabi natin na napag-aralan natin na estafa to, pag marami kayong magkakasabwat,
ano yan, syndicated estafa, non-bailable. At pag marami kayo na biktima, marami tumaya sa inyo, large-scale estafa, non-bailable din. Opo. So I think that played an effect dito sa mass backing down, taking down of the contents ng mga influencers na to. Asek, balikan ko lang po yung tanong ko kanina. To be clear, Opo. I wasn't asking about the past administration. Ang pinag-uusapan ko Opo. po, kahit itong administrasyon, bakit ho ngayon lang, kumbaga parang naging very aggressive ang gobyerno to call out these people or influencers that are involved in illegal online gambling? I wouldn't know. Pero nung ako ko ang tinalaga dito sa CICC, the orders are very clear. Focus on illegal online scams, illegal online gambling, the proliferation of fake news and these troll farms and yung attacks on government institutions when it comes to hacking. So, nung ako naman ang tinalaga, malinaw naman na siniseryoso ng ating pamahalaan ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos itong banta na to. What kind of help or assistance ang kinakailangan po ng CICC sa ibang mga institusyon or even companies para po masawata ito completely? Ako, nagpapasalamat, Ma'am Pinky, no, na malaki ang natatanggap ko na tulong, lalong-lalo na ho sa pamunuan ho ng PAGCOR sa ilalim ni President Altenco, ni Chairman Altenco, sa PCSO sa ilalim ni General Manager Mel Rob. Very instrumental sila do sa bibigay sa amin ng legal cover pagdating dito sa pagte-take down ng sites na to kasi we cannot do it on our own. Humihingi kami ng mga certifications sa kanila na these are illegal at binibigay naman nila sa amin. Second ho, nagpapasalamat po tayo sa private sector na constant ang pagpapaabot ng tulong sa atin not only when it comes to yung moral support but also providing us with information, lalong-lalo na ho, yung mga grupong katulad ho ng Digital Pinoy, ang Scamwatch when it comes to sila ang watchdogs natin na nagbabatay. Na hindi wala naman kaming manpower talaga, ganun kalaki manpower. Although we automate, we have the system to scour, hindi naman din kaya namin all in one go eh. And siguro, para sagutin yung tanong niyo, siguro, more siguro, yung cooperation do sa mga law enforcement agencies na alam din natin nabubulunan sila do sa mga traditional crimes. But, someone has to focus on really on these cyber crimes na talaga. And maybe this is an opportunity to revisit yung 10175, the law creating CICC. The Para law magkaroon creating ng CICC, executive sir. Power and, Yung sabi niyo po, the law creating CICC? tama po. The law Okay. creating CICC is RA 10175. So maybe na ngayon nire-revisit na natin to identify certain crimes that wala noon na phenomenon ngayon like fake news. Hindi pa Yeah. naman na-define yan. As a At quickly saka yung lang, ano? power Opo, kasi Go ahead. kanina you mentioned PCSO and PAGCOR at nagpasalamat ho kayo sa tulong na kanilang ibinibigay. Hindi ho ba Opo. dapat talaga naman silang tumutulong even to be more aggressive, possibly, or as aggressive as the CICC? Dahil illegal po ito. Illegal Tama po. online gambling, hindi ho ba? Kasi kahit papano, pag ma-addict po ang tao dito o tumaya dito, obviously government does not get any revenue from these kinds of activities. So dapat po, napaka-aggressive din po ng PAGCOR hinggil dito. Tama naman po, Ma'am Pinky. Pero siguro yung papasalamat ko kasi yung manifestation of not only yung support but yung talagang the support we need when it comes to logistically and yung legal cover that we need na mabilis at saka mas maayos, ma'am. Okay. I don't know about, again, I can't speak about the past, but right now this is what we're doing and this is working. Maraming salamat po sa inyong oras, CICC Deputy Executive Director Renato Paraiso. Thank you, sir. Maraming salamat po.